Sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, sumiklab ang grass fire sa mabundok na bahagi ng San Mateo, Rizal ngayong gabi. Ang lagablab ng apoy sinabayan ng makapal na usok. Rumesponde naman agad ang mga bombero at naapula ang sunog. Arestado sa Pampanga ang isang Swedish national na may kasong rape sa kanyang pinanggalingang bansa. Ang biktima, 10 taong gulang lamang. Saksi, si John Consulta. Pagkakuha ng tiyempo, pinasok na ng BI Fugitive Search Unit at NBI Bao CD ang tinitirhan ng kanilang dayuhang target kahapon. Sa bisa ng mission order na dala ng BIFSU, huli ang 55 anyos na Swedish national na wanted sa Sweden dahil sa panggagasa ng 10 taong gulang na babae noong 2021 at nasangkot na rin umano sa serious financial fraud. Meron siyang red notice. Sumulat sa amin ang Swedish police authorities at meron siyang mga warrant doon sa Swedish. Nagmumulis siya rin ng mga bata. Ayon sa NBI, 5 araw silang nagsagawa ng surveillance para mamonitor ang kausap na Pilipino ng dayuhan na nag-aalok ng mga batang pwedeng abusuin ng suspect. Nang dumating siya dito ay may mga kausap siyang facilitator na nag-aalok din ng mga bata. Considered na siya na pedophile since mayroon nga siyang galaw din ng mga bata sa kanilang bansa at ang iniisip namin yung purpose ng pagpunta niya dito. I done nothing in Sweden and 15 days ago I was in airport in Sweden. I didn't know anything and today I sit here. I still don't know anything. Meron na siyang mission order from the BI. Minabuti na namin na arestuhin siya kaysa sa makapambiktima pa siya ng mga kabataan natin. Agad ipapadibor pabalik ng kanyang bansa ang naaresto ng Swedish national habang patuloy naman ang isasagawang investigasyon ng NBI tungkol sa facilitator na kausap ng naarestong dayuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Posibleng ma-deport din ang Russian vlogger naman na inaresto dahil sa umunoy panggugulo, pangaasar at pagmumura sa ilang Pilipino. Nahaharap po ang vlogger sa patong-patong na reklamo. Saksi, si Chino Gaston. Paparazzi! Paparazzi! Nang aasar, akmang tatangay ng motorsiklo ng gwardiya. Lihim mo. No, I have a question for you. Itinakbo ang sombrero ng isa pa. Di pinalampas pati ilang negosyo. They won't recognize. It's my only fan left in the Tulad chat. ng isang kainan kung saan kinuha ang electric fan at itinakbo. Pati nga sa Boracay, nangaasar din ang vlogger. There we're going to be practicing in 5 minutes to understand how to take off the cords using our knees. Pinagbumura ang ilang empleyado nang payuhan siyang magsuot ng helmet. No, he's not joking. He's not joking. Ang lahat ng yan, for the content pala talaga ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Pero maraming pumuna at hindi natuwa sa panggugulo ng dayuhang vlogger. Kaya nahaharap siya ngayon sa patong-patong na reklamo at inaresto ng mga otoridad sa Pasay City. Inireklamo kasi siya ng isang gwardyang pinagkatuwaan niya sa Taguig. Sinampahan siya ng reklamong theft, unjust vexation, alarm and scandal at violation ng anti-cybercrime law sa Taguig City Prosecutor's Office. Nagkaroon ng theft dahil ninakaw yung sombrero ng guard, tapos dahil nag-post siya kaya nagkaroon ng cybercrime. Opo. Then ito, yung mga guard, parang inaasar niya meron na mga alarm na scandal, nag-create siya ng doon. Sa the public place, disruption of public. Sa pahayag ng Bonifacio Global City, sinabing nakipagtulungan sila sa mga otoridad at gumagawa na ng mga kailangang legal na hakbang para tugunan ang sitwasyon.
Pero kahit sa pag-aresto, tila walang ipinapakitang pagsisisi ang vlogger ayon sa Bureau of Immigration. Habang kinakausap ng otoridad, panay ang ngiti at umaakto pa siyang humahalik sa direksyon ng kamera. Bagamat haharap din sa deportation proceeding, hindi muna siya pauuwiin hanggang di na didesisyonan ang reklamong isinampa laban sa kanya o kung aabot ito sa kaso. Kung siya po ay mapatunayan na meron siyang mga kasalanan dito sa bansa, sa ating mga local courts, at siya po ay sintensyahan ng local courts ng pagkakakulong, kailangan tapusin niya po muna yung sentensya niya dito sa Pilipinas sa ating mga local jails before we can implement the deportation. Halos tiyak naman ang deportation dahil sa paglabag niya sa mga panuntunan ng Bureau of Immigration para sa mga dayuhan. Nakita natin yung mga acts niya doon sa mga pinost niya sa social media ay talagang disruptive at hindi kumbaga katanggap-tanggap sa ating society. Kaya ito po lahat ng checklists, kumbaga tick box for being an undesirable alien, chinikan na niya. Sa isang pahayag, pinasalamatan ng Department of Tourism ang mga law enforcement agencies at BI sa kanilang mabilis na aksyon laban sa vlogger. Base naman sa mga nakalap na impormasyon ng immigration, dati na ring naaresto sa iba pang mga bansa ang dayuhang vlogger dahil din sa mga pang-aasar at panggugulo niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Inireklamo ang isang residente sa Dipolog City, Zamboanga del Norte matapos umanong tapunan ng mainit na tubig ang mga alagang aso ng kanyang kapitbahay. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa viral video na yan, makikita ang isang residente na naglalakad habang may bitbit na tila maliit na balde. Ang laman ng bitbit na balde, mainit na tubig pala na itinapon niya sa kulungan ng mga aso. Agad siyang umalis. Maya-maya, maririnig ang tila iyak ng mga aso at may nakita pa na usok na nakuhanan ng CCTV. Nabidyuhan yan sa labas ng isang bahay sa Barangay Turno, Dipolog City, Zamboanga del Norte, pasado 1:00 ng madaling araw noong Martes. Ayon sa isang kaanak ng may-ari ng mga aso, nagtamo ng paso sa paa ang aso at paso sa dibdib ang tuta nito. Agad nilang dinala ang mag-inang aso sa City Veterinarian para maipagamot. Nasa mabuti ng kalagayan ang mag-inang aso. Ipinatawag na ng barangay ang nagtapo ng mainit na tubig. Napag-alaman, nakapitbahay siya ng mga complainant. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng inirereklamo. Pero lumalabas sa pangunang investigasyon na naingayan umano ang residente sa mga aso kaya tinapunan niya ito ng mainit na tubig. Desidido naman ang mga may-ari ng aso na maghabla laban sa nasabing sospek. Ayon sa Animal Health and Welfare Division ng Department of Agriculture Region 9, mahigpit na ipinagbabawal ang ginawa niya base sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Kato sa iyang gihimo na gibuhusan niya og init tubig, ang isa pa katuiro na sakito. So nay ground para pwede sa kasuhan. Sige man to siya astray. Sakaling mapatunayang nagkasala, makaharap ang inireklamo sa parusang pagkakakulong at multa. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Kalaboso ang 3 lalaki dahil sa magkakahiwalay na reklamo ng pang-aabuso sa mga menor de edad. Saksi, si John Consulta. Walang kawala ang 41 taong gulang na lalaking yan nang arestuhin ng mga ahente ng NBI Cavite North sa San Pablo, Laguna. Hinuli siya dahil sa pang-aabuso umano sa 2 anak ng kanyang kinakasama, pati sa kanyang mismong anak na 4 taong gulang pa lang. Hindi na masikmura nung 2 anak yung ginagawa niya. Nagsumbong na sa NBI through a non-governmental organization. So tinrabaho ng NBI at napatunayan namin na yung 4 years old na sarili niyang anak ay minumulestya niya rin. Ayon sa NBI, sinamantala ng suspect ang pagkakataong wala ang nanay ng mga biktima na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Subong pa ng mga biktima sa NBI, tinututukan daw sila ng kutsilyo sa tuwing nangyayari ang pangahalay at tinatakot na papatayin ang kanilang lola kapag di pumayag sa kanyang gusto. Ito po ay nagsimula noong 17 taong gulang pa lamang ang kanyang stepdaughter at sinimulan niya pong gahasain ang bata. Yung tatay lang ang pinaka-guardian nila at kasama itong 3 biktima natin. Wala silang ibang kasama doon sa bahay.
naharap sa reklamong rape, child abuse at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ang suspect na mariing itinanggi ang paratang. Wala naman po akong pagsisisihan, sir, kasi wala naman po talaga akong ginawa. Isang lolo rin ang inaresto sa Angono, Rizal dahil sa panghahari umano sa 10 taong gulang na bata. Ang 63 anyos na akusado, ama ng stepmom ng biktima at itinuturing na guardian nito. Itong akusado is nag-umpisa yung kanyang pangmomolestya nitong 10 taong gulang noong 2019 and noong 2022 doon na po nagkaroon ng persahang panghahalay dito sa ating biktima. 2022 raw nang sabihin ng biktima sa kanyang class advisor ang nangyari, saka ipinaalam sa kanyang stepmom at inireport ang krimen. Ayon sa akusado, 4 na taon pa lang ang biktima ay nasa pangangalaga na raw niya ito. Itinanggi niyang hinipuan at ginahasa ang biktima. Hindi po ito yung paghawak sa dibdib. Parang nalambing na ng paghalik sa pisngi. Ginagalit ko lang po para tumigil sa pagsi-cellphone. Hindi po ito yung paggagahasa. April 11 noong nakaraang taon nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusado dahil sa kasong statutory rape. Pulis paras po kami po ha. Ito po ay aming na-arrest sa base ng warrant of arrest. Naharap din sa kasong statutory rape at rape by sexual assault ang 57 anyos na lalaking yan na iniresto sa loob ng kanyang bahay sa Baras, Rizal. Siya ang itinuturong ng gahasa umano sa 11 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, kinuha noon ang lalaki bilang tagapangalaga ng bata bago umalis ang kanyang nanay para magtrabaho sa ibang bansa. Bali, itong akusado is family friend. Nangyari 2 beses po yung insidente ng panghahalay dito sa ating biktima in 2023, May and July. Then, nai-report lang yung krimen last June 2024. Hindi rin agad nakapagsumbong ang biktima sa kanyang magulang dahil sa pananakot umano ng akusado na palalayasin siya. Itinanggi naman ng akusado ang akusasyon. Hindi ko po inawakan yung bata. Yung petsa po nun wala po ako nun sa bahay. May trabaho po ako nun eh. Tinuring ko pong mga anak din sila dahil naawa rin po ako dahil yung nakiusap po yung nanay. Wala po talaga daw na pag-iwanan o kamag-anak na tumanggap sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.